Febrero, sa June 11 ang presentation of articles ng impeachment trial laban kay BP Sara mula sa dating June 2. Narito ang ulat ni Princess Castro. Ipinadala ni Senate President Francis Cheese Escudero kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ngayong Biyernes ang isang liham na layong iusog sa June 11 ang presentation of articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa dati nitong schedule sa June 2. Ito ay bunsod ng pagprioridad ng Senado sa ilang legislative measures bago mag-adjourn ang 19th Congress. Ang pagpresenta ng articles ay ang kinakailangang unang hakbang upang simula ng mga pagliliti sa impeachment sa Senado. Makaraang may harap ito sa plenaryo, maaari nang mag-convene ng Senado bilang isang impeachment court at magsagawa ng pagliliti sa Vice-Presidente. Bukod dito ay patuloy naman ang paghahanda ng Senado para sa impeachment kung saan nitong Huwebes lamang ay ipinasilip na ang session hall na gagamiting silid sa paglilitis. Samantala sa panig ni Senator Joel Villanueva, kanyang sinagot ang mga katanungan kung ipagpapatuloy ba ang ilang mga rules kaugnay ng pagsisimula ng 20th Congress. Pagbabatayan, meaning kung wala kaming i-promulgate na rules namin, yun na talaga yun. Yun na yung mangyayari, no? Yun na din yung rules ng 20th Congress, yung 19th Congress. But then, mag-o-open kami Mag-o-open kami on June 2 and it's all on deck whether or not the body would decide to carry over yung rules. Sa kabilang banda, mixed emotions naman umano ang naramdaman ng senador nang makita at masukat na niya ang kanyang robe na susuotin para sa paglilitis. So much responsibility kasi even nung sinusukatan akong robe, iba na yung feeling. And nung sinuot ko na this time, ay tumarap ako sa salamin. Parang yun yung unang naramdaman ko, yung responsibility. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nilinaw naman ng Department of Foreign Affairs o DFA na isang Philippine passport lamang ang hawak ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon sa database ng DFA, inisyu ang passport ni Roque noong July 2024 na may bisa hanggang taong 2034. Taliwas ang pahayag ng DFA sa sinabi ng Department of Justice na hindi bababa sa 2 o 3 pasaporte ang hawak ni Roque. Samantala, itinalaga bilang bagong Solicitor General ang University of the Philippines College of Law Dean na si Darlene Berberabe. Mismong outgoing Solicitor General ang nagkumpirma nitong kamakailan lang. Si Berberabe ay ang nagsilbing CEO ng Pag-ibig Fund noong 2010. Nagtapos siya ng philosophy degree sa UP noong 1995 na kinilala bilang class valedictorian at may parangal na summa cum laude. Dahil naman sa muling pagbubukas ng voter registration, nagpaalala ang COMELEC na hindi na gagawing requirement ang barangay certificate. Ginagamit kasi umano ito para magkaroon ng mga flying voters. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Tinanggal na ng Commission on Elections o COMELEC ang barangay certification bilang requirement para sa voter registration. Ayon kay COMELEC George Erwin Garcia, ang naturang dokumento ay sinasamantala ng mga korap na mga opisyal para makapag-transfer ng mga botante sa ibang lugar. Sa madaling salita, dahilan ito ng mga insidente ng mga flying voters sa tuwing magbubukas ng voters registration. Ayon kay Garcia, umaabot sa 9,000 hanggang 30,000 na mga botante ang lumilipat ng barangay tuwing nagbubukas ng registration. Kaya naman imbes na barangay certification ang requirement, maaaring magdala na lamang ng postal ID, senior citizens ID at student ID para maging botante. Magsisimula ang pagbabago ng requirement sa paparating na voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Tatagal ito ng 10 araw mula July 1 hanggang 11. Nakatakda namang isagawa ang BSKE sa unang araw ng Disyembre ngayong taon. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Tinalakay sa Senado nitong Huwebes ang ilang reklamo ng mga seafarer hinggil sa medical exam fees. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Muling umulan ng mga reklamo mula sa mga seafarer hinggil sa kanilang medical examination na umano'y doble-doble ang kanilang nagagastos dahil sa magkakaibang charges para sa kanilang confirmatory test. Ito ay matapos magpatuloy ng pagdinig ng Migrant Workers Committee na pinamumunuan ni Senator Rafael Raffy Tulfo nitong Huwebes. Sa pagdinig ay isiniwalat ang tila panggagatas sa mga pasyente ng isang medical clinic na pinangalan ng Supercare Medical Center. Depensa naman ng isang doktor na may mga pagkakataon na kailangang siguraduhin ang resulta kaya nagkakaroon ng confirmatory test. Tugong mungkahi naman ni Tulfo na dapat ay isama na sa package payment ang ilang follow-up check-ups o gaya ng mga serbisyong nabanggit. Sa paliwanag ng Department of Health, naging halimbawa nito ang confirmatory testing para sa human immunodeficiency virus. HIV, may screening lang po yun initially. And then we have to confirm it kung talagang mayroon siyang HIV because sometimes may mga false positive na result for screening. So it's not 100% na pag positive sa screening, talagang mayroon na siya. Nagpatuloy pa ang debatihan sa pagitan ng mga resource person at panelist hanggang sa nabanggit na ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang ilang mga bagay na napapailalim sa batas. The approach should be not to burden that person by making him or her pay for that second test. Dapat ang interesado na dyan yung the principal or the state who should come in and say, okay, to confirm, we will have to step in and shoulder the expense but not to charge the seafarer. Pagbibigay diin pa ni Kakdak, As a medical clinic, you know about the certain possibilities kapag nagpa-test isang tao na posibleng magkaroon ng second or third test. But that too is under the auspices of the principal. Kaya dapat po may arrangement now with the principal kasi the rule is absolute. No, not a single cent should come from the seafarer and no ifs and buts. nagpatuloy naman ang pagdinig kung saan ilan pang mga issue ang naisiwalat mula sa ilan pang mga reklamo patungkol sa isa sa mga klinik na dumalo sa pulong na humantong sa desisyon ni Tulfo na ipakansela ang lisensya. Sorry, Doc, maghanap na lang kayo ng ibang hanap buhay. Kasi pakansela ko yung mga clinic tulad niya. I'm sorry, nothing personal. I don't know you and you don't know me. Kasi parang racket to lumilitaw. Nang-racket kayo sa mga seafarer natin. Pasensya na po, Doc, ha. But I will do everything. Bibilisan ko na para mawala na kayo ng hanap buhay. Maghanap na lang kayo ng ibang trabaho. Negosyo, wag yan. Okay? Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Palestinian Ambassador naluha sa kanyang panawagan sa UN ukol sa sitwasyon ng mga bata sa Gaza. BOC kinumpiska ang 81 million peso na sigarilyo bunsod ng paglabag sa CMTA. Swiss Alpine Village natabunan matapos ang pagguho ng glacier. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.